I-discuss muna natin ang current situation para malaman natin kung para sa iba ang reading o hindi. Dito ang side mo at dito naman ang side ng person mo. Ayusin ko lang sandali. Kasi gagawin ko tong thumbnail. Pero kung gusto nyo mapabilis, pwede nyo namang skip na tong part na to. O i-adjust ang playback speed. Nandyan naman yun sa settings ng YouTube. So, pwede na yan. Current situation sa side mo. So, dito side mo. Ang dating may reawakening na nangyari. Kung pwedeng awakening o reawakening. So, pwedeng bago o nangyari na to before. At itong sinasabi ko ay may kinalaman sa bad behavior o bad behavior ng person mo. Kasi ang dating dito sa kwento na to, feeling mo may tinatago yung person mo sa iyo. At ito ay may kinalaman sa feelings. Pero kung po-combine na natin lahat-lahat yan, tingin ko naka-receive ka ng warning na nagloloko yung person mo. Inisip ko nga kung kayo pa rin. Pero wala tayong nakuhang clue dito na break na kayo. So, more like kayo pa rin. Pero may kutob ka siguro na niloloko ka ng person mo. Dahil may devil tayo dito. So, siguro kayo pa rin. Kaya lang may kutob ka nga. Na niloloko o niloloko ulit. So, dito, sa person mo, current situation, well, mukhang nag-i-spy siya sa iyo. Parang inaalam niya kung aware ka ba sa ginagawa niya na kalokohan. So, parang nag-observe siya dito. Ang dating kasi, yung person mo dito, parang gandang-ganda o gwapong-gwapo, ho? Sa sarili niya. Mahilig siya mag-experiment. Kaya yan, paiba-iba siya ng karelasyon. Pero tingin ko mukhang narcissist yung person mo dito.
Anyways, next action niya. Next action or current feelings. Pre-clear natin to. Ano ba tong devil na to? Marami kasi pwedeng meaning. Pwedeng deception. O abuse in general. So, anong klaseng bad behavior ito? Para aware tayo. Playing safe. Ano yun? Two of Cups pero baliktad. Discord, disharmony, recklessness. So, anong klaseng bad behavior to? Recklessness. Playing safe, reckless siya, distrustful, palaaway. Chaos. So, anong bad behavior dito? Playing safe sa pagiging reckless sa pagdidesisyon. Kumbaga, aware naman siya sa ginagawa niya, pero pag nagkakamali siya, para bang impulsive. Now, come what may, wala siyang pakialam sa magiging consequence ng kanyang action. Kaya parang napapaaway siya dito dahil doon sa pagiging reckless o impulsive. Sabi nga dito, plans falling apart. So, yun, yung mga plano niya, decision niya, puro palpak. Siguro pala away lang to. Yun yung bad behavior niya. Prone siya sa arguments dahil sa kanyang pagiging reckless. Yung mga kanyang plano, laging palpak. Hindi pinag-isipan ganyan. At least, aware tayo na wala naman palang tawag dito, deception na third party. More like deceit sa pamamagitan ng pagiging dishonest. Hindi siya tapat sa feelings niya o sa sinasabi niya, sinungaling. So, yun. Mahilig pala siya mag-experiment. So, ewan ko kung anong mga pinagagawa niya. Kasi nga masyado siyang impulsive. So, pag na-feel niya na ganito yung desire niya, ginagawa niya. So, pwede rin doon yung deception, di ba? Deception na third party. Who knows? Para sa iba sa inyo.
Sabi nga, excess. So, pwedeng excess na partner o hindi. So, saan tayo pupunta ngayon? Pero dito sa kwento natin, tingin ko wala namang third party. Masama lang talaga ugali, siguro. So, anong feelings niya? Anong feelings mo para sa kanya? Sa baba yung kanya. So, dito kanya. Wow, pares kayo. Confession. Divine Feminine. So, magsimula na tayo. Feelings mo sa kanya, gusto mo mag-try again. O mag-start all over again. Ganun din naman siya. Gusto niya rin ng second chance, actually. Pero, wala naman sinabi nag-break kayo. Doon sa unang spread. Pero let's say, nag-cool off kayo, hindi kayo nagpapansinan. Kasi nga, parang, sabi ko nga kanina dun sa unang spread, may warning sa iyo na parang may ginagawa siyang anomalya. O ewan ko kung anong anomalya yan. Na parang pinutuban yung iba sa inyo. Na parang bang nangyari na to before. Tapos, nangyari na naman. Pwedeng ganun. So, may red flag na nakikita yung iba sa inyo. So, yung red flag siguro, pwedeng nag-cause ng temporary separation. O hindi nagpapansinan. O walang balak. Makipag-contact. Kasi masama loob. Pero hindi naman necessarily break na. Pero dito, siguro start over in a way na gusto mo bumalik kayo sa umpisa na walang problema, na hindi ka paranoid. Nourish self-growth, self-focused, soul-finding. So, nag-soul-finding ka pala dito. Hinahanap mo ang sarili mo. Nagpapaka-focus ka na lang sa mga kung ano-anong mahalaga sa iyo. To try ka mag-grow. So, priority mo nowadays ang sarili mo. Distance, separation, space, blockage. So, feeling mo distant siya sa iyo. Mahilap. O hindi ka pinapansin. Sabihin natin long distance kayo, ang tagal niya mag-reply. Baka hindi na nga nagre-reply. Ilang araw bago mag-reply. Ngayon dito sa partner mo, return. Second chance opportunity, making amends. So gusto naman niya makipag-ayos sa iyo. Confessions, unveiling, coming clean, messages o messages. So, coming clean. Ang dating, siguro, gusto niya i-clear sa iyo yung mga ginagawa niya. O, i-clear sa iyo yung mga sa tingin mo ay mali. Tulad ng kutob. Parang gusto ka niyang kausapin tungkol sa mga red flags na nakikita mo o sa mga ayaw mo. Tingin niya ikaw ay divine feminine niya.
Mhm. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye po now.